So yun guys, mag-ano ko video ko. Mag-ano muna tayo. Sa sideline tayo. Pero usually kasi talaga. Ay, nabatay. Ayun. Wait lang guys ha. So yun, natapos na natin yung isa kanina. Ano po ito po? Yung horse? Alin? Ito po. O paano tira niyan? Pa-L. O pa L. Anything na drawing na pa letter L. Pag ganon. Pwedeng pag ganon. Pwedeng pag ganon. Kain at saka moves. Okay. Gets ko na. Ang tira pa letter L. Ang tira pa moves. Ang kain pa L din. Okay. At yan lang ang pyesa na pwedeng tumalon kahit may nakaharang. The rest ng pyesa, kapag may nakaharang, hindi nila pwedeng kainin, hindi sila pwedeng mag-moves na masasagasaan yung isang pyesa. Naintindihan mo? Opo. Yun lang yung power ng horse. Naintindihan mo? Opo. Kung makapag carbon peel ng gifts. Kala mo naman yung mahal. Arte-arte ko diba? Hindi ako makapagsalita kasi lips yung ginagawa ko ngayon eh. Ayun, amoy sunog na ano na siya. Amoy sunog na tawag dito. Meron kasi akong piko. So, typically sa may mga pikos, meron kaming mga, ayun no, kitang-kita yung upper lip hair, no, yung bigotin tinatawag. Pero hindi naman sobrang makapal yan. Pero dahil nga nalilaser siya, amoy sunog na siya. So, yung dito ko, kanina pa yan, yung unang live yan. Nagle-laser ako, palagi kong inuuna yung malapit sa mata para matagal para kahit matagal ako ma-expose dun sa liwanag. Tawag dyan, hindi na ganun kalapit sa mata. So, kanya-kanya ng strategy yan, guys, no? Yung aking anak nandun sa likod ng chest. Lagi sa kanya mag-chest siya kasi hindi pa rin naman siya tatanggapin sa archery. At hindi namin alam kung may archery na dun sa area G. Typically naman kasi yan, kung ano yung sports na malakas, yan talaga yung sinusuportahan ng city government at saka ng Department of Education. At expensive din naman kasi talaga yung mga gamit sa archery. Doon mayroon siyang potential, yes, oo. Pero, syempre bihira din naman po talaga yung yung archery, diba? Tapos, ikaw din yung hahanap talaga ng competition mo. Typically, Laguna, Bulacan, kasi sila yung merong mga ganon sports kasi malalawak yung lugar nila. Si Kuya, National Master ng chess, tapos si Junjun, nag-chess din. So, yung pinaka-accessible at saka kaya ni Ellie. Hindi, ang
tinuro ko nga sa kanya, ano lang eh, mga basic moves lang. Eh, kung maturuan pa yan ni Kuya. Ilang taon pa lang naman siya eh, 9. So, matutukan lang. Sabi ko sa kanya, sama ka sa tito mo pagka, pinapapunta din naman siya ni Kuya doon sa bahay. Di laro-laro sila doon. Kahit sabi si ate nga, hindi na sinasabi. So, medyo stressful yung nangyari ng buong 1 linggo. Sobrang stressful, pero tawa ko sa itsura ko. Yung itsura ko, no? Punta kaya ako sa punta ko dito. Sideline muna tayo dun sa SM Charotats. So, pumasyal dito yung aming mga kapatiran sa mission. So, syempre, alam nyo, sa buhay Kristiyano, talagang darating yung time na manghihina yung faith mo. Pero yun yung advantage kapag merong binigay sa'yo ang Panginoon. At lagi naman talagang merong nakadaan ng Panginoon na spiritual family. Na talagang hindi ka rin nila pababayaan. Siyempre, hindi tayo pwedeng maging, yung maging in denial dun sa part na as Christian, nanghihina yung pananampalataya natin. Pero ang mahalaga, nilalagay nga tayo ni Lord sa spiritual maturity na hindi mo na inaaway si Lord, hindi ka na ganto, ganyan, di ba? Okay naman umiyak. Okay naman. Na sabi nga sa amin ni Pastor kanina, i-lift up mo lahat sa Kanya. I-lift up mo lahat. I-surrender mo lahat sa Kanya kasi naiintindihan ka niya. Para ako nag-drawing. So ito, ang typical na question ng mga nagpapaganito is, hindi ba masisira yung hair ko? Hindi, kasi naka-design po siya para doon sa skin. Pero, meron pong isang klase ng laser na talagang i-destroy niya is yung hair follicle, which is the IPL. Meron po yan mga wavelength. So, hindi po lahat ng laser ay safe sa skin at effective sa skin. Kaya po, titignan din po ninyo kung anong klase ng laser treatment na ino-offer po sa inyo, no? So, ako kasi, wala lang, gusto ko nang gumanda ulit yung balat ko kasi nga sobrang dumaan ako sa mga challenges nitong mga nakaraang week talaga, na salamat sa Diyos kasi after that na lalagpasan naman. Hindi naman kami pinabayaan ng ng Panginoon. Kaya syempre kasi naman stress na lang palagi, ma-stress ka ng ma-stress. Kailangan paganda ko din. Kahit hindi halata. Diba? Ako, ang problema sa akin, hindi naman talaga siya totaling problema. Balbunin kasi ako. Masyadong marami yung hair yung facial hair ko because sa PCOS, no? So, ang PCOS naman po, nakokontrol lang po yan. Hindi naman po yan talaga totally nawawala. So, nagtatanong kung masakit ba? Hindi po siya masakit. Para ka lang pinipitik ng ng tawag dyan, ng goma. Mas malakas pa nga ang pitik ng goma eh. O, sino na panalo sa chess? Tapos ka na? Ako, pero nag-aalala po ako. Naglalaro pa siya. Sige, maglaro ka lang dyan. Mag-practice ka lang na mag-practice. Ako nagturo sa kanya ng Nagliliraw po yung cake. ng moves. Mag-chess ka na dyan. Sige na. Tapos, naglalaro din siya ng chess sa computer. So,
So, ganyan, ang ginagawa ko pag malapit sa mata, para secure, pikit lang talaga. Do, malayo naman yan. Malayo na yan. Kaya lang, syempre, yung angle nung laser, yun yung kailangan na master. So, sa lahat ng Eli, ano ako, anak? Ano ba yan? Sa lahat ng procedure, minamaster ko lahat ng procedure, no? Pero mas expert ako sa pagtanggal ng warts sa part ng genital area at saka periorbital area. Pag sinabi pong periorbital area, ito, yung nakakapanin nyo na, ano na yan, na lubog na yan. Pag sa bungo, yung bilog na yan, no? Periorbital orbit, periorbital area ang tawag namin dyan sa medical. Dyan ako expert. Kahit na yung warts mo is nasa loob na nito, kaya ko siyang tanggalin. Yun talaga yung pinagano ko. Yun talaga yung isa sa pinaka-favorite at saka minaster ko talaga. Kasi nga, isa yun sa critical. So, once na na-master mo na isang aesthetic procedure, as long as hindi siya doctor's procedure, no? So, again po, meron po tayong tinatawag na na malpractice. May mga procedure po na doktor lang yung pwedeng gumawa, katulad ng pag-i-inject, no? So, meron din naman pong mga clinic na nag-i-inject yung mga IBT, pero kailangan po, meron yung supervision ng lisensyadong doktor. Kasi, hindi natin pwedeng sabihan na we are phlebotomist or IBT. Tapos inject ka lang ng inject, hindi po pwede yun. Kailangan meron pa rin yung doctor's order, may supervision ng doktor. Kasi kayo rin naman na mahihirapan nun. So ako, IBT and phlebotomist din ako, pero hindi ko kailangan sabihin nyo na ganito, ganyan, ganyan. Kailangan, kapag ganun ka, no? Meron kang mga na-acquire na mga ganung trainings, no one is above the law, sundin mo pa rin yun. Kailangan pag mag-i-inject ka, kailangan inutos ng doktor, may supervision ng doktor. And most of the time talaga naman, ang medical esthetician, preparation. No? Kami yung nagpe-prepare at doktor pa rin ang nag-i-inject. Mag-assist man kami, still doktor ang nag-infuse ng medication doon sa pasyente. So, mahirap yung magmamaru. Kahit na ano pa yung hawak mo na pinagmamalaki mo. Ang pinakamaganda, sundin mo pa rin yung batas. Ganun siya. Law-abiding citizen kasi ako. So, ayan. So, pagka wala ng yung parang wala naman nagmukha. Pero wala naman nagbago, pero kuminis lang naman siya. So, kita mo naman kagad yan, ayun o. Yung iba, kung nakikita nyo, parang, dumi ng kuko ko kasi yung yan. Yung, ayun o, nagpipil siya. Parang makdo, ganun. So, yun lang, no? Tsaka, as patient, lagi niyong tatanungin, lalo pag inject na yung mga inject na yung mga ino-offer, Alam ka ba? Kasi yung iba hindi sasabihin to, pero tanungin nyo, are you really allowed na mag-inject or ganyan? Kasi as medical esthetician, you have to know na pag may ngay na laser na preparation lang talaga tayo. Even nga po, ito logic nun guys. Even ang nurse, hindi yan pwedeng mag-inject sa ospital nang walang doctor's order. So, yun na lang ang tignan ninyo. Lalo po pagdating doon sa mga clinic. Yes, we have a lot of trainings, no? Marami kaming trainings. Ako, kompleto kong trainings. Pero, kailangan pa rin ho talaga, natatanungin ninyo, nurse ka ba, doktor ka ba, inano ka ba ng doktor na mag-inject. Kasi kung hindi rin naman ho, huwag kayo magpapa-inject. Okay? Pero most of the time, meron niyang mga waivers. Kahit sa mga lawyer niyo yan itanong. Yun po talaga yun. Kaya nga, sinample ko po sa inyo is yung
Yung mga nurses nga sa ospital, hindi sila pwedeng mag-IV nang walang doctor's order. Hindi inutos ng doktor, walang supervision ng doktor. Okay, yun lang yung matitip ko sa inyo. Pero kung yung mga ganito lang din naman na mga non-invasive procedure yan, pwede po yan, basta train din po yung gagawa sa inyo. So ako, more on non-invasive procedure yung ginagawa ko. Pero dahil IBT and plebo nga po ako, sa sarili ko ginagawa yung mga mesolipo yan, sa mga bilbil ko. Mga bilbil na naipon ko. Pero hindi ako masyado hindi ako masyado nag-i-inject. Nung naubos ko lang yung mga una kong supplies, okay na yun, tama na yun. Kasi mas prepare ko ang ang cavitation. Mas nakikita ko yung pinaka-effect nun. Pero magandang combination yung cavitation and mesolipo plus yung RF. Maganda talaga yun. Yun lang nga, kailangan mo ng sipag pagdating sa cavitation. Oh, kapag maarte-arte. Oh, di ba? Ang arte-arte ko. Natuwa na naman ako sa sarili ko. Hindi ako makapagsalita kasi mawawala yung linya nung ko. Kuya Eli, ano bang ginagawa mo? Mag-chess ka na dyan. Bakit nangingi ng mga pyesa, anak? Natin kulay puti. Oy, ang isang set niyan may extra queen na. Dalawa ang queen ng puti, dalawa ang queen ng black. Dalawang queen? Oo. Binuksan niya kasi yung isang bagong chessboard namin. Walang extra. Mag-isa lang. Dalawa. Isa-isa. Ha? Isa-isa lang ganito. Isang yung queen. Kaya mo na. Lalaban po sila. Sino? I-ayos mo na sa board niya ng tamang ayos. Mamaya maglaro tayo. So, araw-araw kasi kami naglalaro din ni Elena. Napatalo niya na ako. Hindi naman kasi talaga ako magaling sa chess. Kumbaga, marunong ako ng konti, pero hindi ako magaling talaga. Inaamin ko naman yun. Yung kuya ko talaga magaling yun. Naalala ko dati, dito din, kaya ako sumasali ng chess. Kasi tawag dito, may binibigay na 10 pesos si master. Ngayon, makwento ko lang. Si kuya talagang passion niya yan. Gusto yan ng kuya ko. Tapos, pinagtapat-tapat na kami nung master nun. Alaban ka, random kayo. Ay! Ayan, random. Tapat-tapat. Anong nangyari? Ang inisip ko, katabi ko yung kuya ko. Siyempre, pag katabi ko kuya ko, makakopya ako, ganyan. Kaya lang hindi pala ganun yung chess. Ito na, laban na. Aba? Sabi ko, para mabuhay ako, para manalo ako, kailangan ko mag-casting. Hindi ko alam paano mag-casting. Ginawa ko, di dulo-dulo kami, mahabang lamesa, no? Kasi gano'n naman talaga mga chess, Sigaw ako, sabi ko, kuya! Hindi sumasagot yung kuya ko. Kasi nga, nakapokus siya sa sa paglalaro niya, tsaka doon sa kalaro niya, Sigaw ulit ako, kuya! Tapos hindi mo rin siya sumasagot, siguro mga nakatatlo-apat na tawag ako noon. Tapos sabi niya, bakit?
Sabi ko, paano mag-castling? Ala, pinagtawanan ako ng lahat ng ng mga player nung chess, nung nag-chess nga, no? Kasi lahat sila alam na nila. Do alam ko yung castling, may count kasi yon. Meron siyang count para makapag-castling ka between the king and the rook. Alam ko, between the king and the rook yan, no? So, tawanan sila ng tawanan. Tapos, lumapit sa akin yung master. Kanya, bakit? Anong kailangan mo? Kanyang ganon. Yung nagtuturo ng chess na nagpapalaro. Kasi wala pa namang mga gadget na. At tinulungan ako. Sabi ko, salamat tayo. Ayun yung hindi ko makalimutan sa pag chess ang pinag-uusapan. Kasi ako naman bago ako nasundan nung kapatid ko na sumunod sa akin, ako yung bunsong babae. Kaya pagtawag ko sa mga kuya ko, to the rescue kagad yung tatlo. Yung tatlo silang nandyan. So, sanay ako ng ganun. Nagkaroon pa ako ng kapatid na girl. Hindi na ako yung bunso, ako na yung panganay. Pero, may advantage pa din ng pagiging panganay. Diba? At nakakatuwa naman. Yan yung mga hindi ko makalimutang experience ko sa chess nung ako'y bata pa. Pero, magkaiba kasi kami ni Kuya. Si Kuya kasi talaga, tahimik siya. Ako, hindi mo ako mapapatahimik. Ako yung pinakamaingay sa amin. Kumbaga, kasi sila, mababait yung mga kuya ko, mababait yung mga kapatid ko, nanay ko, tatay ko. Ako lang talaga hindi mabait at aminado ako doon. Ayun na guys, natatapos na. Wait lang pala. Meron akong isi-share sa inyo about dun sa, sa isang skin lesion na kita nyo ba? This is a mole. Madumi yung kuko ko gawa ng carbon. This is a mole. And ito, yung kulay pula na yan, ang tawag po dyan is cherry agioma. Hindi siya cancerous at pwede po siyang ipatanggal. So, most of the time, tumutubo yan sa mukha, sa likod, sa iba't ibang parte ng katawan. So, pwede siyang ipatanggal. Hindi ko lang tinatanggal kasi feeling ko gumaganda ako dahil sa kanya. Napapansin nyo ng mga kaibigan ko. Charoters, kaibigan mo eh. Hindi tinatanong, ano yan, tulang nunal? So, hindi. Cherry agioma siya. So, na-share ko lang sa inyo para at least alam ninyo kung ano yung tawag dyan. Wala kaming pakialam. Tapos, meron isang klase ng parang nunal din also, ayun no. Ayan siya. Pero hindi siya kakulay hindi siya black. Pero yung iba po kasi, race lang po siya. Ayan na, sa dami kong dinaldal, matatapos na ako guys. So, hindi po masakit. Ito yung laser na hindi masakit at saka mai-enjoy nyo siya. Kasi, masarap siya sa pakiramdam. Pag ganyan na malapit sa mata, possible kasi na iba yung angle nung aking, laser, ayan nawala na yung ibang black na nakasiksik because of, possible na blackheads and whiteheads yan. Ayan. So, mga tira-tira. And, sa lips ulit tayo. Okay. So, hindi ako nagyoyosi, pero hindi talaga kulay pinkish yung aking yung aking lips. Pero kung gusto niyo siya na maging pinkish, ayan, pwede niyo siyang So, nagche-check lang ako ng iba pang mga pwedeng
tanggalin dun sa skin ko. So, chine-check ko lang para pagkatapos ng live, ayusin ko na siya. And then, saka na tayo mag-RF. Mag-RF pa ba ako? Pwede din naman. So, yun na yung mga nakita ko na dapat linisin. Kaya maglilinis muna ako ng aking face. So, yun lang. Bigyan ko na ng first coat yung aking skin. Tapos, hindi na ako mag-RF. Ang ginagawa ko na lang is mag-skin resurfacing ako. Because of this. Ito nakikita ninyo. Yung mga acne na yan. Acne scar na yan. So, para matanggal at ma-revise yung pinaka scar. So again, kagaya na nakita ninyo, ako naglalagay ako dito. Yung iba takot because they are not well trained, no. Ako, hindi ako takot. Kasi nga, isa din lahat naman ng procedure na sa services ko, master ko siya. Kaya yung confident ko is talagang mataas, no. So, yung iba, hindi ako makapag-focus. Yung iba, ang ginagawa nila, Rejuve sila ng Rejuve. Pero actually po, sa derma, yung mga nilalagay doon sa mga Rejuve ninyo, yung ingredients ng Rejuve set ninyo, is ito po yun. Pero ito is pure, walang halong alcohol, o kaya naman yung mga cream-cream na kung ano pa yung kailangan yung ilagay. At the same time, ito yung pinaka-pure nun. Isang beses mo lang siyang gagawin sa loob ng isang buwan, depende doon sa iyong treatment plan. Sa treatment plan ninyo ng iyong dermatology, o kaya naman ng mga kagaya ko na medical esthetician, at doon sa severity ng skin condition. So, syempre, medyo hindi sa pero ganito talaga yung ganito talaga yung sensation niya. Kasi nga, pure na po siya. Hindi mo siya yung kailangan araw-arawin. At ito ay nilalagyan po talaga ng, ginagawan talaga ito ng treatment plan. Teka lang guys ha. Nakaganti na naman yung mga pasyente. Yung mga pasyente ko kasi, nagiging close ko na sila. So, minsan, sasabihin nila, mag-ano ka, live ka naman para makita namin kung ano yung tsura mo pag nagaganyan ka. Nakita niya na. Manawa na kayo. Nakaganti na kayo eh. Ganun yun. So, pero, ito yung favorite natin. Alam nyo naman yan, no? Favorite natin because, talagang, imbis na araw-araw kang gumamit ng kung ano-anong ikukuskus mo sa mukha mo, eto na lang. Ang kagandahan kasi nito is, at the same time, ang advantage niya is, nakperang nga ako ng isang charger, hindi talaga ako makapag-focus. Teka lang. Ay, ako ng isang charger. Yung ito lang. Ang advantage niya, yon, hindi mo kailangan araw-arawin yung paglalagay kasi ito na yung pinakapuro ng mga nilalagay po doon sa Rejuve set. Tapos, bukod sa ito na yung pinakapuro, may hawak kasi akong another machine, Bukod sa ito na yung pinakapuro, hindi din po niya nasisira yung skin. Not unless kapag nasobrahan yung paglalagay nung gumagawa sa inyo. Ito din, yung isa sa pinaka nakakatakot na procedure kasi pwede po siyang makasunog ng muka up to 3rd degree. At sa sobrang sunog niya, depende sa percentage, may mga cases po talaga na kapag tumulo siya, dumidiretso sa mata, so nakakabulag, may mga ganun na po na pangyayari. Kaya po hindi po siya basta-basta pinagkakatiwala ng mga dermatologist doon sa mga hindi ganun well-trained para sa ganitong klase ng procedure. Kaya ako nililinis yung kilay ko because meron siyang carbon. Mukha akong ewan.
So, ayun, kaya ko po siya nililinis dahil nakikita ko mukha siyang merong something. So, nakadalawang coat na ako, yung unang coat kanina, tapos ito. Ang sensation niya, para po siyang mayroong burning sensation na, na medyo mahapding makati, na kumbaga parang pag nagre-rejuve nga kayo, yung pag nasosobrahan kayo ng rejuve, ganun yun. Pero ang rejuve mo kasi, meron na siyang mga halong chemical like mga alcohol, may water na din po yun, no? Tapos konti lang, nung amount ng rejuve ninyo, yung ganito kapuro. Imagine ninyo, yung hapdi na nararamdaman ninyo kapag pulang-pula na yung mukha ninyo para kayong na-sunburn, ganun po yung sensation niya. Pero, for a moment lang naman, like mga 3 to 5 minutes lang. Matagal na yung 5 minutes, exagerada lang talaga ako. Para at least prepare yung pasyente, diba? So, eto naman po, mga 1 minute, 2 minutes, yan, mawawala na yung sensation. Okay, nawawala yung pang ko. Nalaglag. Kukuha tuloy ako ng bago. Sayang yun So, okay lang. Total, madumida din naman na yun. Kasi nga, first coat, second coat yun, no? Kaya, yung mga carbon kanina sa mukha, nung nilagay yung solution, medyo dirty talaga. So, ito yung favorite ng mga oldies. Kasi, dito sa treatment na to, ang natatanggal niya is the old skin. Tapos, yung mga scars like this, no? Yan. Wrinkles, deep wrinkles. So, kapag umiti ako, ayan, meron na akong crupit. 2 na. Ayan, ito 1, 2, 3. Ayan yung tinatawag po natin na crupit. Pag sumangmangot ako, meron na ako dito sa globular area ko na 2 plus dito. Ayan, no? So, yung mga, syempre tumatanda ako, 35 na ako going to 36. Yung piniprevent ko lang, tignan nyo, pag manyan ako yun, 1, 2, 3. Yan, piniprevent ko lang siya through this. Kasi nga, syempre, since ito din naman yung aking trabaho, kailangan, sa derma kasi, hindi labanan kung maputi ka. Ang labanan, kailangan makinis ka. Kasi, pansinin nyo may mga beauty queen. Hindi sila lahat mapuputi, pero isa lang ang laban. Kailangan makinis ka. No? So, ayun. So, nakikita na dito na parang medyo iba na yung texture ng skin because ito pangatlo na. Ito na naman tayo. So ako, hindi ako nagtitipid sa sarili ko kasi syempre sarili ko naman po ito, no? Pero bihirang-bihira din naman ako magganito. Nagaganito lang ako kapag dumaan ako sa medyo stressful na situation. Like mga exam. Yan. Yung tipong dudurugin yung utak mo, kailangan makasagot ka ng tama. Ay na! Sakit. Kasi siya, mayroon nga kasi siyang burning sensation, guys. Ayan. Sarap. So, mayroon akong cold hammer. Ayan. Ayan. So, yung mga nakikita po ninyo, yung mga nasasabi sa inyo na, yung procedure na ganito, yung ganyan, yung makati sa mukha, yung parang sinusunog yung mukha mo, ito po yun. Yun yung isa sa, teka, hindi ako makakonsentrate. Mga 2 to 3 minutes lang naman. Yan. Tapos, kami ay merong tinitignan na indication ng balat kung tama na ba o dadagdagan pa. Yung iba, ang nilalagay dito para maibsan yung sensation nga po is ice, no? So, wala nang problema. Kahit basta maibsan siya. Kasi para kang napaso, yun nga yung sabi ko kanina, na kapag hindi marunong yung gagawa, it can burn your skin ng up to 3rd degree. So, napakalalim nun. At nakakatakot yun. Kaya, hindi ito basta-basta pinagkakatiwala ng mga dermatologists. Nakaganti na naman yung pasyente ko sa akin.
yun po. Kasi talaga naman po na kapag kayo din yung yung ginawa neto. Sa simula sasabihin nyo ayoko nang ulitin. Pero kapag nakita nyo yung effect, ito yung procedure na sinasabi ko na talaga pong nakaka-addict. Kumbaga kasi, ang ganda kasi nung effect niya. Sa no pain, no gain. Yun siya talaga. Kasi during, ayan, kagaya niyan, nalagyan ko na ito at saka to. Yung T-zone. Depende kasi yan eh. Sa pain tolerance. Ako mataas ang pain tolerance ko. Pero kasi, first of all, maganda yung quality nung ginagamit ko. At saka yung percent niya is aqua sa kulay ng mga Asian. Which is we are, hindi ako makapag-concentrate. Which is morena. No? So, sa mga ganito kasi, mga procedure, dapat alam din nung gagawa sa inyo kung ano yung nasaan kayo na complex, no? Ano yung skin complex ninyo. So, hindi ako makapag-concentrate, guys. Sorry. Okay, sorry. Pangatlo na kasi to. At nakikita ko na yung indication na okay na yung skin. Kumbaga, pag huli kong lagay dito, inuna ko lang to. Ayan na. Enough na, no? So, ito na yung last coat ko. Kasi yung first coat ko, yan. Ayun na, yun kaya pala. So makikita nyo dito, parang siyang nagpipris. Ibig sabihin po, sobra na yung lagay ko. Ayan yung indication ko na sobra na yung lagay ko. And also, I have here, nakaka-OA talaga siya. Ayan, hindi na ako makapag-concentrate. Pero, yun nga, again, ang ganda po ng effect nito. At ito ay ginagawa lang depende doon sa treatment plan natin. Halimbawa, kayo ay talagang maraming acne, marami kayong acne scar. We can do laser. Depende kung anong klase ng laser. No? Maraming klase po ng laser. Or else, ganitong treatment. Kapag ka mga bata pa like mga 12 years old, yan. Siyempre, kailangan pa ng consent ni parent niyan, ano. At meron talaga, kailangan ipa-derma na or ipa-medical aesthesia na paayos na yung skin para ma-prevent kasi pag hindi, mas malaki yung gastos in the near future. Tapos, meron ako mga may mga tutorial ako nito sa may mga, actually hindi siya tutorial, lecture siya sa YouTube channel ko. At teka lang. Taste ganda tayo. At ito talaga yung speaking of taste ganda, ito yung literal na taste ganda. Pero, maganda yung effect niya. Meron akong mga nagawa na netong video, yung before, during, after, nung ganitong klase ng procedure na sa YouTube na po yun. So, ito, kaya ko lang siya inuna is because, yun nga, na-stress ako ng mga nakaraan. So, syempre, makikita yung manifestation dun sa skin. So, may event pa kaming ginawa doon sa school. Hinayaan ko na, hindi muna ako nag-asikaso ng mukha ko kasi ang katuwiran ko, saglit lang naman yung event. So, after na ng lahat ng event, bago ko gawin to. No? So, pwede siya sa wrinkles, sa acne scar, sa mga malalaking pores ng skin. Nire-renew niya po kasi talaga yung skin. Again, yung mga ginagamit ninyo na Rejuve set, yung nakakapag-renew ng skin ng mga Rejuve set ninyo, ito po yung pure niya. Pero ito, pure yung nilalagay ko. Marte ako ang pakalamanan. Kailangan din kasi syempre sa sa trabaho ko yun. So, pwede siya sa muka, especially sa muka, sa lahat ng part ng katawan, pero kailangan po ng skin evaluation, ano yung present skin condition ng isang pasyente, ano yung klase ng complexion niya, nasaan siya, doon sa sa bracket, at ano yung mga medical underlying history na meron siya. Kasi kung diabetic, bawal.
Kung merong mga autoimmune disease, kagaya po ng lupus or psoriasis, bawal din po yan. Kaya kailangan alam ninyo kung nasaan na yung inyong present skin condition. Because kapag may nag-alok sa inyo or nagmarunong, no, na meron pala kayong mga ganun at hindi nila alam na bawal pala yun, tapos ka dun. No? At bukod doon, ang isa sa pinaka contraindication nito, kapag ang pasyente ay hindi niya kayang tiisin na hindi siya magkakamot, ayun, off na talaga yun, guys. Kasi Makati ho ito. Makati siya na para kang, ano ba pinakamadali? Hindi sunburn. Kasi ang sunburn, bearable ang sunburn. Para kang nalapo ng kumukulong mantika. Tapos yung, alam nyo yung magbubula. Yung may blister. Yun, para pong ganon. Kaya nga, lagi ko sinasabi na hindi lahat ng aesthetic procedure pwede sa lahat ng gustong magpa-aesthetic procedure. So, hindi po ako maarte kasi marami nga pong nagsasabi, babayaran ka na nga, ang arte-arte mo pa. No, meron kang contraindication. Hindi ko kailangan ng pera mo. Diba? Hindi naman tayo nagyayabang, pero ang kailangan natin pina-priority ko yung health ng patient, security and niya. Kasi kung sinasabi ng isang tao na tinanggihan na siya sa isang lugar, sa isang clinic or whatever, isa lang po ibig sabihin nun. Kaya palagi po kayong tinatanggihan is because meron po kayong contraindication na kapag hindi po namin sinunod yung law or yung batas sa medical, mapapahama kayo. At hindi lang kayo, pati kami. No? So, magkano lang naman siya? No? Depende. Sa mukha, 2,500. Diba? Minsan, mataas pa. Depende kasi yan sa gumagawa, sa location ng clinic at sa clinic also. At the same time, tinitigdan din kung ano yung credential namin. So, pag ganun po, ang dirty. So, ito, meron pa to. Ang ginagawa ko, nilalagay ko sa mga ganito ko. Sayang kasi. So, yun. Siyempre kung gusto mo pa yung sa mga balat, sa skin, sa mas malaking area, ako kasi muka, leeg, batok, cleavage, yan siya, no? Yan yung aking mga nilalagyan because yan yung mostly exposed kasi demure naman ako magsuot ng damit, hindi naman ako yung revealing magdamit, kaya muka, leeg, and most of the time may ganito yung. Pero hindi naman luwang-luwa yung dibdib mo. Hindi nyo ako makikitaan ng ganyan. Yan naman yung isa sa pinagmamalaki ko. Conservative ako. Ganyan. Hindi lang halata. Ayan. Yun yung mga, ko talaga. Yun talaga po yung mga nilalagyan ko na area. So, pag sa kamay, depende. Kung magkano, baka naman buong braso yung gusto mo. Pag buong braso yung gusto mo, you have to prepare a lot of money talaga, di ba? Kasi din po, nakadepende din po kasi yung effectivity niyan, anong brand yung gamit mo. Hindi po natin pwedeng sabihin na pare-pareho lang naman yan. No. Sa amin po, Linpot, hi Tere! Sa amin po kasi, tinitignan din namin. Ang isa po sa pinakamahal na ganito sa Pilipinas is Cosmelan. Which is sa isang treatment, it costs 35,000 9 years ago. Ewan ko lang ngayon kung magkano na ang Cosmelan kasi bihira din naman ako magano. Diba? Actually, hindi pa ako nakakapag-ganon kasi nga mahal nun. Diba? Ang nakikita ko lang yung na ginagamit ng boss ko na naggaganon siya. Pero, never pa akong nakatry ng Cosmelan kasi po talagang sobrang expensive. Pero, ang ganda naman talaga ng effect. No? So, yun yung isa sa, ano nangyari? Na nadyutay, tapos na yung oras. Kasi hindi ko naman na siya din talaga na, nagamit nung, nung medyo may burning sensation lang yung leg ko. No? So, yun po. Yun lang naman siya. Sorry kasi, meron ako,
sipon, pareho kami, si Ellie may sipon ubo. Hindi nga po siya nakapasok kasi nahirapan siya mano kanina. So, ako naman, nag-chat lang ako doon sa kay teacher namin na, sir, please excuse si Ellie kung may exam ipahabol na lang by Monday. Nebulizer. Ellie! Mag-nebulizer ka na! Anak! Andun yung salbutamol. Nakita natin kanina. Ayan. So, ayun. Okay na siya. Pag tinignan ko siya sa salamin, yun nga, pinakita ko kanina, medyo nasobrahan ako. Ayan, ayan. Nakikita niyo ba? Mas maputi siya ng konti. Pero, ito pa. Aha. Dirty ng kamay ko, gawa ng carbon po. Kaya tayo, hindi ko nalinis na maayos. Warts. So, ako marami din naman ako nakikitang mali sa ano ko. Or, hindi naman siya mali, skin lesion lang siya. Marami akong nakikita, pero hindi kasi ako yung pag nakakita, sugat ka agad sa skin, no? Hindi. Kasi ano yan eh, lalagyan mo pa ng anesthesia, no? So, ang ginagawa ko, meron akong certain dami, certain laki, certain stage ng skin lesion sa mukha ko bago ko siya tanggalin. For example, kaya ako nag-laser kanina because yung skin ko dry na, haggard na ako kasi ang hirap po talaga kapag nag-e-exam ka. Siyempre, alam mo naman, pag nag-aaral ka, hindi ka lang naman magbabasa, magsusulat or anything. Meron kang mga examination, di ba? Hindi yan. Yung sa ilong na. Diba? So, stressful talaga. Tapos, yun yung, yung mga ganapan ngayong buwan ng wika. Magkasunod ba ang buwan ng wika? Ay, hindi. Isang linggo ang pagitan nila. Yung preparation, bago yung lasa ng lahi, and then kinabukasan, tama ba ako? Preparation bago lasa ng lahi, and then kinabukasan lasa ng lahi, and then after a week, buwan ng wika. Kakasigaw. Hindi naman ako totaling sumigaw, pero ayun nga. Siyempre, kailangan mo sumuporta. Ganon. Which is supportive naman talaga ako kapag nakikita ko na maayos naman ang lahat ng bagay sa paligid ko. Pero pag hindi, dead mo. Kataray. Ganon. Makarte. Yan. So, parang hindi, tapos yun nga, kaya ako so, ngayon, parang dahil wala na akong nararamdaman na sensation, lalagpasan ko lang yung 1, 2, 3, lalagyan ko ulit siya ng pang-apat. Kasi, the more na mas marami akong i-coat, alam ko kasi yung reaction ng skin ko dun sa product. Kaya, kaya gusto ko siyang i-add, mag-add pa. Add lang ng add, bakit akin naman to? May maaway. May kaaway. Ayan. Kasi nga, ayun, guys. See? Meron ng 3, patay ka dyan. Tanda na ako. Nakikita niyo yan. Inaagapan ko yung wrinkles para hindi ako mag-botox. Nagbo-botox din naman ako. Kumbaga, may training ako about botox pero hindi pa ako nakakapag-botox. Kumbaga, meron lang akong training. Ayan ilan ta? Dito konti lang. Kaya lang, nagdo-drop siya. Pababa siya. Which is, hindi naman ako singkit. Ang laki-laki nga ng mata ko. Diba? So, ayun yung aking mga inaagapan. So, pagka ganyan, iiwasan lang yung sobra. Dito kasi ako nagpo-focus. Ito, kitang-kita naman yan. Ayoko kasi siyang gamitan ng needle. Kasi ayoko siyang tumugo. Kasi pag ginamitan ko yan ng needle, dudugo yan. Pag ako nagpadugo, danak. Charot. Sabi naman pasyente ko kaya pala Hindi, kumbaga kasi, kaya ko naman siyang daanin dito. So, ito na lang. Mas mabilis lang. Doon lang sa mga, wasak sa ilong ko. Ang nipis-nipis ng skin sa ilong. Parang hindi naman wala naman epekto yan. Ayan. Lagpas lang dito sa area na to. And then dito. Pwede po siya sa lips kaya hindi kami masyado nagli-lips kasi minsan may mga tao na ang gagalon. Teka lang.
Ayan na, ayan na. Ayun na, ala, nasobrahan naman. Pero okay lang, kasi ang target ko naman kasi talaga yan. So, okay na, tama na talaga. Tama na talaga to, seryoso na to. Ayun, nakita nyo? Ayun. So, pag naging ganyan na po yan, yung maputi na yan, ibig sabihin, aangat na yan. Yan. So, pagka hindi na ako nakakapagsalita, tama na. Ito lang ibig sabihin nun. Pag hindi na ako nagsasalita, ramdam ko na. Ramdam ko na yung sakit. Ayun, nakita nyo, nag-freeze na siya. Ayun lang naman talaga ang inaantay ko. Para umangat na siya ng umangat. So, so yun lang guys. Speaking pala, okay. Di ba nagkaganyan na, naglagay ako sa leeg. Yung mga patient, lagi ko sinasabihan na kapag po para yung nag-blister o yung parang may mga bulutong, normal lang po yun. Bakit? Kasi yung old skin, yung pawis at saka yung new skin, maghihiwalay po sila. So, ang mangyayari, yung natatrap yung pawis natin doon sa old skin and the new skin. Ang nangyayari po, hayaan nyo lang po silang pumutok dahil doon na po mag-start mag-renew yung skin ninyo. Pero, lagi ko sinasabi, wag ninyong wag ninyong pipiliting magbalat kasi kusa po siyang magbabalat. May mga pagkakataon po talaga, sa 12 years ko sa aesthetic, ang nangyayari, sumasama na yung pagbabalat sa paliligo. Pero, kapag naligo kayo, hindi kayo pwedeng yung magkuskos, yung maglufa, o kaya naman mag-scrub. 1 week yun. 1 week before, during, and after. Bago kayo magpaganitong klase ng treatment, hindi kayo pwedeng magpa-wax, hindi kayo pwedeng magpa-shave, hindi kayo pwedeng kung ano pa man. And then, kunyari, mag-start ninyo ngayong Sunday. Next Sunday, isang linggo ng Sunday, walang kahit na hayaan nyo lang magpahinga yung skin ninyo. Tapos, Sunday procedure, and then, 1 week, wala ring scrub, walang shaving, walang magpapaaraw, or kung ano pa man, sauna, bawal lahat yun. And then, mag-i-start na siyang mag-renew another 1 week. So, typically, 3 weeks to 1 month yung ganitong klase ng procedure. Pero, yung procedure na ganito, during the time na kasama ninyo kami nila doktora or nila doc, tapos, uwi na kayo, normal life na, meron lang kaming i-advise sa inyo na do's and don'ts para hindi kayo maligaw or para mas maganda yung maging epekto. So, nasa sa inyo yun kung paano ninyo aalagaan yung mga sarili ninyo. When it comes to pricing, again, depende kasi pwede po siya sa whole body. Pwede siya sa mukha, sa lieg, sa kilikili, sa puwet, sa lahat ng klase ng maitim na part ng katawan. Hindi lang po niya kayang paputiin ang budihi. Yung mga masasama ang budihi. Ganon. Yun lang ang hindi niyan kayang gawin. Pero the rest is kaya na with proper na paggamit. Eli, wag maingay anak. Naririnig ko yung mga holin. Eli, wag maingay, naririnig ko yung mga jolin. So, yun lang po yung mga hindi kaya nun. No? At the same time, pag magpapaganito ng procedure, nagda-nebulizer kasi siya kaya medyo parang may tunog ng machine. Yun nga, yung mga contraindication na sabi ko na kanina. At the same time, demo to. Ayun nga,
Depende sa percentage, depende sa skin complexion, present skin condition, medical history, kung ilang percent din yung gagamitin. At depende din po yung ganda ng resulta niyan doon sa gagawa. Again, ito po yung procedure na kapag nagpaganito po kayo, ang mararamdaman po ninyo para po kayong nalapuhan ng kumukulong mantika for about 2 to 3 minutes. Eksahirada na ako pag 5 minutes, no? Pero kasi meron kasing mga patient po na talagang mababa yung pain tolerance nila, kaya minsan after 15 minutes may nararamdaman pa rin sila. Pero talaga naman kung 15 minutes yung interval nung procedures. So, pag nakita ko na 5 minutes, hindi pa rin nag-e-effect or hindi pa na-absorb ng skin or wala pang pagbabago dun sa skin, katulad po nito, no, yan. Ako kasi ang target ko talaga ito. Pwede din po yan na kunyari, ang gusto ninyo, okay naman yung skin ninyo. Wala namang problema. Pero meron kayong kagaya ko, ito ang problema ko. Pwede pong itong area lang na to, kaya lang depende pa rin po yan doon sa clinic kung magkano yung sisingilin sa inyo. Pero ako kasi, yun nga, hindi ko na gusto yung itsura ng skin ko. Pag ako tumanda, ayun o. Ito kasi yung mga inaanuhan ko talaga, yung mga inaabatan ko. Ayun, mga wrinkles na yan. Yan. So again, ang benefits nito, nire-renew niya yung skin, nagpe-prevent ng wrinkles, ng big pores, melasma, mga sunspots, scar, no, lahat ng pwedeng meron sa skin, nare-renew niya or nasasakop niya. Hindi lang kayo pwede kapag kayo ay makamot, hindi ninyo kayang pigilan yung sarili nyo na magkamot, merong autoimmune disease, diabetic, may mga contraindication, buntis, yun po yung mga Kaya yung mga again, yung mga pasyente na sinasabi na may pera naman kami, babayaran namin. Hindi ako yung tipo nung tao na kahit may pera ka, okay lang kahit wala eh. Kasi nga nakakapag-mission nga po tayo, yun naman din yung isa sa pinagpapasalamat natin sa Panginoon na nagagamit tayo bilang pagpapala sa iba. Kapag hindi po pwede, wag niyo na pong ipilit. Kasi kayo din po yung mahihirapan at the same time, papahamak din po yung gagawa po sa inyo. So, dapat mag-RF ako kasi nga ayan pumayat ako eh. Yan. Pero hindi na lang muna. Ito na lang muna kasi andyan lang naman yung mga gamit. So, yun lang. I hope marami kayong natutuhan sa kaartihan ko. At ayan. Ilan yung nangyari sa akin? 1, 2. Yung mga fault ko, hindi naman siya totaling fault, pero yun yung mga enough na. 1, 2, 3. Tapos meron ditong konti. 4, 5. So, yun lang po guys. So, kung marami kayong tigyawat, marami kayong acne scar, malalim na yung mga wrinkles ninyo, pangit na yung skin ninyo, mukha na kayong haggard, para kayong pinagsakluban ng langit at lupa, ito po yung talagang magandang ipagawa sa inyo. Yung una kong ginawa is facial diamond peel, and then carbon peel, tapos po ito. No? Pero yung carbon peel po kasi, yun ay depende yung frequency, depende yung power, depende yun talaga doon sa skin. So ako, nandun lang ako sa mababa. Bakit? Kasi alam ko na lalagay ako ng solution doon sa skin ko. So, in my 12 years in aesthetic, actually, 13, 14 years no, in aesthetic industry plus education proper, ayan. Hindi naman ako madamot magturo, hindi rin naman ako madamot na mag-share ng knowledge para kahit hindi sa akin magpagawa, may knowledge yung mga nanonood dun sa vlog ko. Again, meron po akong YouTube channel na doon ko po ina-upload yung aking mga mga kaartihan sa buhay, charoters. Kaya nagba-vlog din naman ako, kaya lang may mga pagkakataon na hindi naman sa Facebook, hindi kasi pag mahaba na. Not unless live ka, hindi na siya na-upload, no? So, yun lang. At ito yung ating, kaartihan room dito sa bahay. So, yun lang, guys. Bye!